Mga ka-immortal, kung ikaw man ay mahilig sa mga ganitong video, mga lihim na karunungan, huwag kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking mga video. Ang tatalakayin ko ngayon tungkol sa mga lihim na karunungan, tungkol sa pagdidibusyon. Paano nga ba magdibusyon? Ngayon, papalapit ang Holy Week o Semana Santa o kaya mahal na araw. Marami sa atin ang mga nagdidibusyon ng kanilang mga gamit. Pero ano nga ba talaga yung pinaka-importanting dapat gawin kapag tayo ay magdidibusyon sa ating mga iniingatan, mga gamit? Mga ka-immortal, kung ikaw man ay interesado na malaman ang aking kasagutan, tapusin mo ang video para malaman mo ang aking kasagutan. Paano nga ba talaga yung pagdidibusyon? Mga ka-immortal, sa unang dapat gawin, ang pinakauna na dapat gawin kapag ikaw magdidibusyon, kailangan muna sa sarili maglinis, spiritual. Kailangan magsimba ka, pagkatapos mangumpisal ka para maging malinis ang iyong spiritual. Pagkatapos kailangan pinakauna talaga dapat magkukumpisal ka para makabawas sa mga nagawang kasalanan, dahil ang tao daw ay nagkakasala hindi lang 10 beses sa isang araw, dahil nagkakasala siya ang isang tao sa isip, sa salita at sa gawa, pati na sa nararamdaman, sa nakikita at sa mga naririnig. Ang tao ay nagkakasala, kaya kailangan natin humingi ng tawad sa Diyos, sa Panginoon Diyos Amang makapangyarihan. Bilang isang Katoliko, tayo ay nagkukumpisal. Pangalawa na dapat gawin pag ikaw ay magdidibusyon, kailangan wala kang bisyo. Kailangan wag kang gagamit ng vape o sigarilyo, hindi ka inom ng alak, at hindi ka rin magsusugal, hindi mambababae kapag ikaw ay magdidibusyon. Para ang iyong pagdidibusyon masasabi mong divino o kaya ay para sa mga banal na spirit, hindi sa mga bad spirit. Dahil una, kung ikaw ay magdidibusyon tapos pagkatapos mong magdasal, magmamarites ka, tapos maninigarilyo ka, iinom ka ng alak, invalid po yung yung pagdidibusyon mo. Pagkatapos, dahil ang isang nagdidibusyon kailangan magsisimula sa sarili. Kailangan kapag nagdidibusyon ka, iwasan yung yung gumawa ng kasalanan. Mas magandang gumawa ng kabutihan, tsaka magdasal lang, focus lang sa pagdarasal at paggawa ng kabutihan habang nagdidibusyon. At kapag ikaw ay nagdidibusyon, kapag ginamit mo yung Ama Namin, ito ay dasal, dapat mong gamitin sa panalangin sa Panginoon Diyos Amang makapangyarihan, dahil si Jesus mismo ang nagturo na ang dasal na yan ay para sa Ama. Kung ikaw mananalangin sa Ama, hindi po yan ginagamit sa mga gimat o mga anting-anting, at lalong hindi yan ginagamit sa mga mutya. Dahil kapag ginamit mo yung Ama Namin, ang papasok sa mutya o sa mga gamit mo o sa medalyon mo ay mga bad spirit. Matutuwa sila dahil kumbaga naligaw ka na ng landas, dahil mismo si Jesus Christ ang nagturo na sinabi niya, ganito kayo manalangin sa Diyos Amang makapangyarihan. Tinuro niya yan na magdasal sa Diyos Amang makapangyarihan kung kayo ay magdadasal sa Kanya. Hindi po yung tinuro para gamitin sa maanumang gamit. Yung sumasampalataya ko o kaya yung credo, hindi rin yan ginawa ng Roman Catholic para gamitin sa mga gimat o mga anting-anting o sa mga mutya. Ginawa yan para sa pagdarasal nila kay Jesus Christ.
Kaya nga yung sumasampalataya o yung credo sa Latin ay nakasentro yan para kay Jesus Christ. Kaya ang mga Roman Catholic ginagamit yan kapag nagdarasal o nakikipag-usap kay Jesus Christ na ipanalangin siya sa Amang nasa langit. Pero ang dasal na Ama namin, tsaka yung sumasampalataya, tsaka yung Aba Ginong Maria o yung papori, pwede siyang gamitin sa middle. Pwede siyang gamitin sa mga imahen basta para kay Jesus na medal o para kay Mama Mary. Hindi po siya pwedeng gamitin sa mga arkanghel, kasi ba't mo naman gagamitin ang panalangin na credo kay Saint Michael, samantalang arkanghel siya? Ba't mo gagamitin yung Ama namin? Medyo hindi po yun bagay. Hindi rin po bagay yung yung credo tsaka yung Pater Noster na gamitin dasal para sa sa mga arkanghel tulad ni Saint Michael. Pero mga ka-immortal, yung ganitong medal pwede siyang gamitin. Pwede ditong gamitin yung Ama namin, yung Pater Noster. Pwede rin gamitin dito yung dasal na sumasampalataya o kaya yung credo, yung Aba Ginong Maria, yung sumasampalataya, Ama namin, Aba Ginong Maria, tsaka yung papori. Pwede ditong gamitin yung dasal na yan. Pero sa ibang medal, hindi po yun bagay na gamitin doon. Dahil kahit na unawain natin yung Ama namin o yung sumasampalataya ko o yung Aba Ginong Maria, hindi po yun bagay. May Tagalog po sa mga dasal, may English at may Latin. Maunawaan po natin na hindi siya bagay sa ibang medal. Kaya rin po ito ang medal na iniingatan ko, dahil yung Ama namin, Aba Ginong Maria, papuri, saka yung sumasampalataya ako, bagay dito. Kaya ito ang iniingatan kong mga medal. Dati marami akong medal. Saka marami akong libreta, pero yung mga libreta nung i-check ko yung translation, mga karamihan mali. Pati yung mga dasal mga mali. Siguro wala pa kasing internet noon. Kaya mga ka-immortal, kung ikaw man ay may balak na magdebosyon, pwede ka magdebosyon sa iyong mga gamit, sa iyong mga gimat o sa iyong mga mutya. Pero dapat maging maingat tayo sa ginagamit natin ng mga dasal o kaya mga orasyon. Dapat kung tayo magdedebosyon, para hindi mapasukan ng mga maruming espiritu at hindi tayo maligaw, unahin natin sa sarili natin sa katawan. Magdebosyon din tayo na ingatan natin ang ating katawan, alagaan, at huwag nating abusuhin. Alam natin na ang mga bisyo ay nakakasira sa katawan, pero ginagawa pa rin natin. Pagkatapos, kung tayo magdedebosyon, nagdarasal sa Diyos, dapat sa Diyos lang. Mga ka-immortal, kung natapos mo man po ang aking video, pwede po ba kayong mag-iwan ng isang like? At kung hindi ka pa man nagsusubscribe, please subscribe sa aking YouTube channel. Ingat po tayo lahat. God bless you all.